Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel, Kapuntos PH po. Mumabali sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi. Magandang gwapo po ngayon lahat. Magandang madaling araw na po rito sa amin sa Chicago. Ito, maliit na recap lang sa ating napanood. Laban ng Gilas Pilipinas versus dito sa Turkey national team, no? At medyo mabigat ang labanan na ito kasi ito po yung mga talagang bigating mga team dito sa Europe. At syempre marami nang na-develop na NBA players ang Turkey. So talagang yung development na kanilang mga players ay kakaiba. So mga napansin at mga napuna ko, especially no, yung kanina nakakatuwa lang, ginawa lang natin ng konting konting pansin itong pagkakadakdak ni Justin Brownlee, kung saan kung nakita nyo, pumuntos ng dalawa doon sa kalaban. Tapos nung nag-time out, dinagdagan ng 4 na puntos yung ating kupunan na Gilas Pilipinas. So naka-score tayo ng 4, naka-score ng 2 ang Turkey. Kaya ano ba yan? Pagkakamali or error. Anyway, parang si Justin Brownlee lang nakagawa niya, no? At 6 na puntos, 2 sa kalaban, 4 sa atin. Ayan, hindi po na yata na-adjust, no? Parang napansin ko hindi na nila in-adjust hanggang matapos yung laban. But anyway, it's just a friendly game, tune-up game. And marami sa ating mga kababayan ng nalungkot, syempre natalo tayo, but tandaan nating mabuti na ang Gilas Pilipinas po ay hindi sila isang koponan na nakapaglaro together ng mahabang panahon, no? Sa NBA nga, iti maraming buwan, linggo, bago sila talagang magkaroon ng chemistry. Kaya marami sa ating mga players ang itong communication nila iba, no, hindi nakakatugma. Maraming turnover. May mga time na si Justin Brownlee ay marami ring turnover, no? Marami rin siyang nagawang magaganda. Itong ating opensa ay medyo parang kulang sa kulang sa timpla, no? Napansin ko lang kukunti yung ating pick and roll at saka pick and pop. Napansin niyo yung kalaban natin, the Turkey. Maraming switch up silang ginawa sa ating mga players. Dito sa top of the key, no, saan nakakaroon ng switch up yung kanilang sentro at yung mismatch. Kaya na-expose yung mga players natin. Nakita nyo naman just nakailang 3 points ang Turkey sa laban na ito. Maraming beses gawa ng mga pick and pop na yan sa 3-point line. At marami silang shooter. I think lahat ng mga players nila marunong tumira sa 3. Sa atin, mga langalan lang ang pwede na nakita natin puro sablay, no? Maraming error ng bandang huli, maraming miscommunication. So marami talaga. And ito malapit na po yung OQT at hindi pa natin naayos yan. So ang maganda rito na ilapit natin yung laban, no, hanggang mahuli, no. Dumidikit lang tayo mga 5 puntos. At swerteng-swerte na nakadikit tayo. Pero yung ating talagang ball movement, makikita nyo, okay, tama lang, pero para sa akin kulang talaga. At ibang-iba kung makikita nyo yung opensa ng Turkey, no, makikita nyo talaga yung mga screen nila, ang gaganda. Tsaka yung kanilang mga players malalaki. At yung unang lineup nilabas nila, tatlong giant yata yung inilabas nila, ang lalaki. But yung puso ng Pinoy, maglaro at matuto. At kaya nga may tune-up game, para makita kung nasaan yung benchmark natin. Malayo pa. Yung malayo pa talaga. At kung talagang tayo tatapat mismo sa Latvia at dito sa Georgia, no, sa tayo mapapalaban, mabigat po ang tatahakin ng ating mga players. Isa na po dyan yung chemistry, yung kawalan ng, alam niyo na, yung paglalaro together. Kasi yung iba yung competitive game sa practice, no? Ibang-iba. Hindi po yan na pwede nating gawing nakapag-practice naman sila. Iba ho yun. Iba ho yung speed, iba yung kinakailangan dito sa highest competition. Something I noticed with Kai Sotto, no, na una na foul trouble si Kai Sotto. Very frustrated siya sa mga desisyon na nagawa niya. And okay lang yan, no. Yung kanyang speed, doon ako nagulat. Mabilis si Kai Sotto. Meron siyang time na natumba,
Tapos nakatayo siya ng agad. Ewan ko, natisod niya yata yung sarili niya. Pero ang bilis niya nakatayo at tumakbo ng mabilis. So yun ang talagang gustong-gusto ko nakita kay Kai Sotto. Yung mga contest niya sa 3-point line, na-alter niya yung mga tira ng kalaban. Okay, merong isang nakashot ng 3, pero mostly kapag kino-contest ni Kai ay na-alter yung mga tira. Hindi lang sa loob, puti sa labas. So mabilis si Kai Sotto, na foul trouble lang si Kai. And yun lang talaga yung kakulangan ng parang ewan ko, parang kinulang talaga tayo sa mga play, no? Parang maano yung one-on-one, tapos drive to the hoop, tapos papasa. Kasi huling-huli, daming interception, di ba? Marami tayong pasa na hindi nasasalo. So sayang yung mga possession na yon. Rebounding, parang kinulang tayo. Kulang din tayo sa 3 ball, sa pagtetres, no? I think sino ba nakatres kanina? Si Kai Sotto nakatres, no? Si Newsome nakatres siya. Sino pa ba? Hindi ko na matandaan. Maraming sablay. I think si Dwight Ramos. But overall, ang maganda pinakita itong si Jonmar Fajardo. Talagang ang lakas niya, no? Siya talaga yung mamamaw sa loob. And batikan na kasi, no? So talagang iba yung lakas na puwersa na naibibigay mismo ni Jonmar. Kaya happy dahil meron tayong Jonmar Fajardo. Kaya nga lang yung ibang mga tira niya, no, talagang hindi pumasok. Sayang talaga yung mga tira niya dito sa post. Yung mga mid-range ang gaganda. Kai Sotto also have a mid-range shot, no? Meron siyang jumper. May mga hesitation si Kai Sotto na hindi niya tinitira. Sayang, sana maging aggressive pa. Yan. At meron siyang turnover na pumoposte siya, tapos parang natapik yung bola, tapos na-foul pa siya. So doon talaga naging frustrated na si Kai Sotto. At kahit ako, ma-foul trouble ako kasi hindi mo maano yung momentum mo eh. Naisalang ka na sa laro, umaandar na yung konting momentum, tapos ma-foul ka, ilalabas ka. Siyempre, foul trouble eh. Tapos na-foul out pa si Kai Sotto. So hindi naging consistent yung kanyang minuto sa paglalaro ito. But overall, maganda yung pinakita ni Kai. Again, this is a team game. No, it's not about only Kai, but yung buong ating koponan. Marami mga error, but I think they can correct it. Again, ito yung koponan natin na pinagsama-sama. Pero kung makikita mo, lalakas kasi, no? Iba sa kanila nakapaglaro sa Japan, si Tamayo, no? Tapos sila Japet, siyempre, mga experience na player natin. Nagsama-sama sila. Nakakatuwang tignan yung talagang magagaling na players na Pilipinas sa pinagsama-sama. Yung nga lang, no, tayo kinapos sa araw nito. So hopefully talagang magawa nila ng paraan sa kanilang makakayanan. At kung hindi man tayo pala rin sa OQT, maintindihan ko kasi talagang napakahirap po na mabuo yung chemistry na yan sa maikling panahon. And you have to play, no? Kailangan mo mag-play ng mahabang panahon sa mga teammate mo para mabuo yung chemistry na yan. Hindi lang yan nabubuo ng buwan, linggo, no? Isang buwan, isang linggo, yan po ay mahabang panahon. Minsan nga 2 to 3 years pa inaabot ng isang team para talaga magkaroon ng magandang connection. At alam ko, mahal ng mga kilala na nila yung isa't isa, but iba pa rin yung body language, no? Yung alam mo na yung gagawin ng isa. Kasi may mga habit din ng mga players, no? Tayo may mga habit tayo. Kahit sa mga pamilya natin, alam mo kung siya ay may ginagawang masama, may habit yan, no? Yung kakilala mo. So ganoon din siguro sa isang team, no? Kilala mo yung habit niya, yung pagkilos niya, kung kailan siya tatakbo na mabilis, kung kailan siya hahanap ng open na spot niya. Yun yung mga bagay na dapat magkaroon ng konti pang panahon para magtugma-tugma. So yun lang mga kap. Thank you so much. At hopefully sa laban nila sa OQT ay makasungkit tayo ng panalo. But this time, I think because of individual, yung talagang talent nila ang lalabas. And swertehin na tayo na magkaroon sila ng magandang communication
and chemistry sa laban na yan. But dadaanin na rin yan sa kanilang individual talent kung paano natin matatalo ang mga giant na team na ito ng Latvia, no? So yun lang mga kap. Thank you so much and hopefully we'll see you on the next video. Bye bye.